Po ng public apology ang singer-actor na si Jano Gibbs mula sa Quezon City Police District dahil sa naging paghawak nito sa kaso ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga malisyoso umunong mga vlogger na pinagkakitaan daw ang nangyari sa kanyang ama. Nakatutok si Mark Salazar. Ito, pagkamatay ng tatay ni Jano Gibbs, pinagkakitaan pa di umano ng mga vloggers at maling paghawak ng mga pulis. Ito, panawagan sa mga vloggers, hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangan yung pagkakitaan. Hindi lahat ginagawang content, hindi lahat ginagawang views. Mahiya kayo, namatayan na yung tao. Imbis na maging parte kayo kung paano luluwag yung nangyari at sinapit ng pamilya, dinagdagan nyo pa lang. Kaya ako, pag ako nakakita, hindi ko nakapapangalanan kasi baka sabihin nyo judgmental, but I know Kung vlogger ka, nararamdaman mo Sino yung mga vlogger na for the views? Yung wala nangang kakwenta-kwenta or sabihin na natin na baon na nga sa problema na hindi naman nakaka-apekto sa atin, gagawin pang content. Kawawa. Na-jumble yung mga script. Galit habang nagluluksa ang aktor at singer na si Jano Gibbs sa kanyang pagharap sa media. Mali raw ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng pagkamatay ng kanilang ama, ang aktor na si Ronaldo Valdez. Dumagdag pa ang mga malisyosong content ng ilang vloggers tungkol sa nangyari. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing. Muli po, nananawagan ako sa mga vloggers. Maawa naman kayo. Maawa kayo sa pamilya ni Jano. At hindi lang yan. Hindi lahat ginagawang content. Kung yung inyong content ay wala namang pakinabang sa mamamayan, huwag nyo nang gawing content. Gusto nyo bang ang nangyari kay Jano Gibbs mangyari sa inyo? Tapos gagawin pang content? Tigilan nyo na yan. Kaya nasisira ang ang industriya ng mga vloggers Sinalsal nyo pa ito, nagka-problema na nga yung tao. Minsan kasi alam mo, huwag kayo magagalit sa akin. Minsan kasalanan din natin mga Pilipino Kasalanan din ng iba, mahilig sa chismis. Kung ano yung chismis, yung controversial ba, kahit na nakakasakit na ng tao, gaya nito, papanuorin. Siyempre, pag pinapanood, maraming views. Yung vlogger naman, pag maraming views, ulit-ulitin pa yun. So parang chicken and egg. Ano bang nauna? Sino ba may kasalanan? Yung nanunood o yung vlogger na gumagawa? Kasi yung vlogger, hindi naman gagawa yan. Kung nilangaw yan, hindi niya gagawin yan Pero ganun din naman yung mga viewers, hindi naman siya manunood kung hindi controversial. Marites content to Yung nangyari sa tatay niya, marites content Sinalsal ng mga vloggers. Pinanood naman ng mga viewers. Doing this. Ayoko na mangyari sa ibang tao itong nangyari sa akin. Pinakamabigat na sinisingil ni Jano Gibbs sa PNP ang pagkakalik ng maselang video ng kanyang amang nakahandusay noong December 17. Video na kumalat sa social media. Ang sabi noon ng Quezon City Police, ang video ay kuha ng mga pulis na rumisponde sa bahay ni Jano bilang bahagi ng case documentation. Pero sa akin, palpak sila parehas. Yung pulis na hinayaan na may kumuha nun, hindi dapat nilabas na yon. Dapat yung mga ganyan, pagka privacy, bigyan nyo ng privacy yung tao. Palpak yung pulis na humawak niyan. Ewan ko itong mga pulis natin. Tapos, ito ng mga vloggers, tatandaan ninyo, maging responsible broadcaster, vloggers, media personnel kayo. Mamimili kayo ng eco-content. Huwag niyong babuyin yung mga tao. Aminadong hindi ito dapat kumalat. Inirereklamo rin ni Jano ang pag-leak ng kanyang salaysay at ang larawan habang pinaparafin test siya. Same day pa lang yun. So I told
the police I was with. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako sir, hindi natin may iwasan yan eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors. And also our address, which endangered us. Kasi nandun yung address, full address namin. Aba, may camera crew dun na nakagan sa second floor na nakunan ako nagpa-paraffin. So nagalit yung doktora na nagpa-paraffin. Sabi niya, sino yun? Habulin niyo. Ganun. Kaya dapat pagka may operation ng ano, halimbawa may paraffin test. Nung pinaparaffin test daw kasi siya, kinukuhanan siya ng video, may kumukuha. Tingnan nyo naman mga pulis. Dapat yung mga ganyan. Ha? Sana po sa ating manunood, mamimili rin tayo ng papanuorin. Ha? Para kawawa naman eh. Kasi hindi naman biro yung mawalan ka ng tatay sa ganitong paraan. Respeto po. Magkaroon tayo ng respeto. Mahirap na nga yung bansa natin. Wala pa tayong respeto sa isa't isa. Pangit. Hinabol nila, bumalik, wala na po eh. Sabi ng doktora, sino ang tao sa baba? Wala po. Wala pong tao sa baba. So, anong klaseng police station yun? Walang bantay. Police station, walang bantay. Sabi pa ni Jano, tila hindi rin daw maayos ang ginawang pagproseso ng pulis sa crime scene. After 9 days, they text to retrieve the slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun? Dami nyo Anong pinrases nyo? Diba? 9 days after na, ay, yung slug nga pala. Diba? Tapos, hinihingan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Wala rin daw awa ang Walang sistema talaga natin, police. Na sila doon, nag-imbestiga, tapos pinauulit pa. Di syempre, masakit yan sa katulad ni Jano Gibbs na namatayan, tapos ipapaulit ng pulis. Ano yung ginawa nilang pag-iimbestiga? Sistema natin talaga kulang, palpak. Lang netizen sa pag-imbento ng intriga at malisya sa kwento sa ngalan ng likes at shares. I'd like to call out some... Ito na mga vloggers, makinig kayo kung sino man kayo dyan. Ha? Mamili naman kayo ng eco-content. Huwag puro chismis. Tingnan nyo. Of the vloggers. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Yung mga ganyan. Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Yan ang mga vloggers. See? Mahiya kayo sa mga ganyang vloggers. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers? Diba? Sakit, no? Ganito na ba kababa? Ganito na ba kadesperado ang mga vloggers? Tingnan nyo, damay-damay. Di ba? Sinalsal nyo yung balita ng namatayan ng tatay. Kayo mga animal kayo. Wala kayong puso. Basta lang kumita kayo, basta lang mag-abuse kayo, minsan pati personal pakikialaman ninyo. Damay. Kahit hindi niya pinangalanan lahat ng vloggers, ang tingin sa atin, ganyan na ba kababa? Basta papanuurin, kahit hindi totoo, kahit chismis, kahit nasasaktan na yung pamilya, dumadaan sa problema, imbis na tinulungan natin, dinagdagan pa natin ang problema, okay lang. Ang importante, kumita kayo. Kayong mga vloggers, for the views kayo. Kaasar ang mga vloggers na for the views.
Sa mga tinutukoy na vloggers, mas nagpakita ng higit na galit si Jano. Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, you. Hindi alam ni Jano kung paano hahabulin ng mga vlogger na wala namang pagkakakilanlan. Pero kahit ang mga natukoy ng mga pulis na may kinalaman, hindi na rin daw niya kakasuhan. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again. Ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Hindi pa nga kami nakakabangon. Ang hinihingi na lang daw ng pamilya ay ang pag-amin ng mali ng PNP at isang public apology. Hininga namin ng pahayag ang Quezon City Police. Tayo ay taus-pusong mihingi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan, dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video. Kanina naman, right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng... Salute sa iyo, sir. Humingi agad ng dispensa. Kayo mga vloggers, ito panawagan sa inyo mga vloggers na nagsalsal nito. Mahiya kayo. Pulis nga humingi ng dispensa. Humingi kayo ng tawad, magpakalalaki kayo. Ha? Kung sa inyo nangyari yan, type nyo, ganyan ang gagawin sa inyo. Humingi kayong dispensa, huwag kayong ma-pride. Mali kayo eh. Paumanhin.